Gusto mo bang makaipon kahit maliit lang ang kinikita mo? Maraming tao ang naniniwalang imposible itong gawin, kaya kada sweldo, halos wala nang natitira. Pero ang totoo, hindi lang laki ng kita ang dahilan kung bakit may mga taong nakakaipon. Madalas, nasa tamang diskarte at tamang ugali sa pera ang tunay na sikreto. Sa video na ito, ibabahagi ko ang 10 ipon hacks na makakatulong sa'yo na unti-unting makakabuo ng ipon kahit limitado ang iyong kita. Simple lang ang mga paraang ito. Pero kapag naging bahagi ng iyong araw-araw na buhay, malaki ang magiging epekto sa iyong pananalapi. Kaya siguraduhin panoorin mo ang video hanggang dulo dahil baka isa lang sa mga hacks na ito ang maging simula ng mas mabilis mong pag-iipon. At ang number 7 ang isa sa pinaka-importante sa lahat. Ang number 1 ay gumamit ng hiwalay na savings account. Isa sa mga pinakamabisang ipon hacks ay ang paggamit ng hiwalay na savings account. Maraming tao ang nahihirapang makaipon hindi dahil maliit ang kita nila, kundi dahil iisa lang ang account na ginagamit nila para sa lahat ng transaksyon. Doon pumapasok ang sweldo, doon din kinukuha ang pangbayad sa bills, pagkain, at iba pang gastusin. Dahil madaling ma-access ang pera, madali rin itong magastos nang hindi namamalayan. Kapag mayroon kang hiwalay na savings account, mas nagiging malinaw ang hangganan ng perang panggastos at ang perang nakalaan para sa iyong kinabukasan. Sa tuwing sasahod ka, ugaliing ilipat agad kahit maliit na halaga sa account na iyon. Hindi kailangan malaki ang ilagay. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy ang pag-iipon. Mas maganda rin kung pipili ka ng savings account na hindi mo laging ginagamit sa pang-araw-araw na pagbili o pagbabayad. Kapag hindi mo palagi nakikita o nagagalaw ang ipon mo, mas mababawasan ng tukso na gastusin ito sa mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Sa paglipas ng buwan, mapapansin mong unti-unti nang lumalaki ang iyong ipon. Kahit maliit lang ang naitatabi sa bawat sweldo, ang consistency ang tunay na nagpapalago ng savings. Tandaan, hindi mo kailangang kumita ng malaki para makapag-ipon. Kailangan mo lang magkaroon ng sistema na magpapadali sa pagprotekta ng perang inilaan mo para sa iyong pangarap at mga pangangailangan sa hinaharap. Ang number 2 naman ay i-track ang bawat gastos. Alam mo ba na minsan hindi natin napapansin kung saan talaga napupunta ang ating pera? Hindi dahil malaki ang ginagastos natin sa isang bagay, kundi dahil sa maraming maliliit na gastos na naiipon araw-araw. Kaya isa sa pinakamagandang ipon hacks ay ang pag-track ng bawat gastusin. Hindi ito nangangahulugang kailangan mong isulat ang bawat sentimo sa komplikadong paraan. Kahit simpleng notebook o note sa cellphone ay sapat na. Ang mahalaga, nakikita mo kung saan napupunta ang iyong pera. Kapag nakita mo ang kabuuan ng iyong mga gastos, mas madali mong matutukoy kung alin ang pwedeng bawasan. Baka magulat ka na malaki na pala ang nagagastos mo sa food delivery, online shopping o mga maliliit na binibili araw-araw. Kapag alam mo kung saan lumalabas ang iyong pera, mas nagiging madali ang pagdedesisyon kung saan ka dapat magtipid. At ang perang matitipid mo ay maaari mo nang idagdag sa iyong ipon. Tandaan, ang pag-iipon ay nagsisimula sa pagiging aware sa bawat pisong pumapasok at lumalabas sa iyong bulsa. Ang number 3 ay iwasan ang impulse buying. May mga pagkakataon na wala namang talaga tayong balak bumili pero pagdaan sa mall o habang nagbo-browse sa online shopping apps, bigla na lang nating naiisip na sayang ang sale o minsan lang naman ito hanggang sa mapapansin mo na lang na may dumadating na namang parcel o may nabawas na naman sa laman ng iyong wallet. Ito ang tinatawag na impulse buying o pagbili ng mga bagay na hindi mo naman talaga pinlano. Maaaring maliit lang ang halaga ng bawat binibili pero kapag madalas itong nangyayari, malaki rin ang kabuuang nagagastos sa loob ng isang buwan. Bago bumili ng isang bagay, tanungin mo na ang sarili mo. Kailangan ko ba talaga ito o gusto ko lang ito sa ngayon? Kung ang sagot ay gusto lang, subukan mong ipagpaliban ang pagbili. Madalas, pagkatapos ng 1 o 2 araw, mawawala na rin ang excitement at marirealize mong hindi mo naman pala talaga ito kailangan. Hindi ibig sabihin nito na bawal ka nang bumili ng mga bagay na gusto mo. Ang mahalaga ay siguraduhin mong pinag-iisipan mo muna ang bawat pagbili at hindi lang nadala ng emosyon, sale o mga advertisement. Kapag mas madalas kang bumili ng may plano kaysa sa bugso ng damdamin, mas marami kang perang maiiwasang magastos. At ang perang hindi mo ginagastos sa mga hindi naman kailangan ay maaari mong idagdag sa iyong ipon. Sa paglipas ng panahon, ang simpleng ugaling ito ay makakatulong sa iyo na makaipon kahit maliit lang ang iyong kita. At may singit ko lang bago ang number 4, baka pwedeng pakilike nitong video at pindutin mo na din ang subscribe button kung mahilig ka sa mga video na tulad nito. Ang number 4 ay ipunin ang sukli at barya. Huwag mong maliitin ang halaga ng mga sukli at barya.
Maraming tao ang hindi pinapansin ang mga ito dahil pakiramdam nila ay wala namang mabibili sa ilang piso o barya. Pero kapag araw-araw mo itong naiipon, maaari itong maging libu-libong piso sa paglipas ng panahon. Halimbawa, kung nakakapagtabi ka ng 20 hanggang 50 na sukli bawat araw, maaari itong umabot sa daang-daang piso sa loob ng isang buwan. Kapag ginawa mo ito ng tuloy-tuloy, mas malaki pa ang maiipon mo sa loob ng isang taon. Maglaan lamang ng isang alkansya o lalagyan kung saan mo iuhulog ang lahat ng natitirang sukli at barya sa pagtapos ng bawat araw. Mas maganda kung hindi mo ito bubuksan hanggat hindi mo naaabot ang target mong petsa o halaga. Ang kagandahan ng paraang ito ay halos hindi mo mararamdaman na nag-iipon ka dahil hindi mo naman ito direktang nababawas sa iyong budget. Ngunit habang lumilipas ang panahon, magugulat ka na lang sa laki ng perang naipon mo mula sa mga halagang dati ay hindi mo pinapansin. Ang malaking ipon ay hindi palaging nagsisimula sa malaking halaga. Minsan, nagsisimula ito sa maliliit na baryang pinili mong huwag gastusin. Ang number 5 ay magkaroon ng emergency fund. Hindi natin alam kung kailan darating ang mga hindi inaasahang gastusin. Maaaring masiraan ng motor, magkasakit ang isang miyembro ng pamilya o mawalan ng trabaho ng biglaan. Kapag wala kang naipong emergency fund, malaki ang posibilidad na mapilitan kang mangutang o gamitin ang perang matagal mo nang iniipon. Kaya mahalagang magkaroon ng emergency fund. Hindi mo kailangang magtabi ng malaking halaga agad. Kahit maliit na ipon sa bawat sweldo ay malaking tulong basta tuloy-tuloy. Ang emergency fund ay hindi para sa bakasyon, bagong cellphone o mga bagay na gusto mo lang bilhin. Nakalaan ito para sa mga sitwasyong hindi mo inaasahan at talagang kailangan ng pera. Kapag mayroon kang emergency fund, mas magiging panatag ang iyong kalooban dahil alam mong may nakahandang pondo kapag may biglang pangangailangan. At higit sa lahat, hindi mo na kailangang galawin ang iyong regular na ipon o mangutang sa oras ng emergency. Sa ganitong paraan, mas napoprotektahan mo ang iyong pinaghirapang ipon at mas madali kang makakaabot sa iyong mga financial goals. Ang number 6 ay magkaroon ng malinaw na ipon goal. Mas madaling mag-ipon kapag alam mo kung para saan ang bawat pisong itinatabi mo. Kung ang iniisip mo lang ay gusto ko lang makaipon, madalas nawawalan ka rin ng gana dahil wala kang malinaw na direksyon. Pero kapag tiyak ang layunin, mas nagiging madali ang pagdisiplina sa sarili. Halimbawa, maaaring ang goal mo ay makabuo ng emergency fund, at makapagtayo ng maliit na negosyo, makabili ng motor, o magkaroon ng pondo para sa bahay. Kapag alam mo ang eksaktong dahilan ng iyong pag-iipon, mas madali mong tatanggihan ang mga gastusing hindi naman talaga mahalaga. Mas maganda rin kung may target kang halaga at petsa kung kailan mo ito gustong maabot. Sa ganitong paraan, mas nasusubaybayan mo ang iyong progreso at mas nai-inspire kang ipagpatuloy ang pag-iipon. Tandaan, ang pag-iipon ay hindi tungkol sa pagtatabi ng pera. Mahalaga rin na mayroon kang malinaw na dahilan kung bakit mo ito ginagawa. Dahil kapag malinaw ang iyong layunin, mas nagiging matatag ang iyong disiplina at mas malaki ang tsansa na maabot mo ang iyong financial goals kahit maliit lang ang iyong kita. At kung umabot ka hanggang dito, i-comment mo naman sa ibaba kung taga saan ka para alam ko kung hanggang saan nakaabot ang videong ito. Ang number 7 ay pagtrabahuin ang iyong ipon. Maraming tao ang iniisip na sapat na ang mag-ipon. Totoong mahalaga ang pagtatabi ng pera, pero kung gusto mong mas mabilis itong lumago, kailangan mo ring matutong pagtrabahuin ang iyong ipon. Kapag ang pera ay nakatago lang sa bahay o hindi kumikita, unti-unti itong nababawasan ng halaga dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ibig sabihin, ang perang kayang bumili ng maraming bagay ngayon ay maaaring mas kaunti na lang ang mabili pagkalipas ng ilang taon. Kaya kapag mayroon ka ng sapat na emergency fund at may naitatabi ka regularly, maaari mo nang pag-aralan ang iba't ibang paraan upang mapalago ang iyong pera. Halimbawa, maaari kang mag-invest sa mga lehitimong investment na naaayon sa iyong kaalaman, kakayahan, at risk tolerance. Mahalaga ring maglaan ng oras upang matuto bago mag-invest upang maiwasan ang mga maling desisyon at mga scam. Hindi mo kailangan magsimula sa malaking halaga. Sa ngayon, marami ng investment options na pwedeng simulan kahit maliit lang ang kapital. Ang pinakamahalaga ay maagang magsimula at maging consistent sa pagdaragdag ng iyong ipon at investment. Tandaan, ang layunin ng pag-iipon ay hindi lang magkaroon ng perang nakatabi. Mas maganda kung darating ang panahon na ang pera mo mismo ang tumutulong para mas mapalago ang iyong yaman. Kapag natutunan mong pagtrabahuin ang iyong ipon, mas malaki ang posibilidad na mas mabilis mong maaabot ang iyong mga pangarap sa buhay. Ang number 8 ay bawasan ng maliit na gastos na paulit-ulit. Minsan, hindi ang malaking gastos ang dahilan kung bakit nahihirapan tayong makaipon. Kadalasan,
Ang unti-unting umuubos sa ating pera ay ang maliliit na gastusing paulit-ulit nating ginagawa araw-araw. Halimbawa, ang madalas na pagbili ng mamahaling kape, milk tea, soft drinks o pang-order ng pagkain kahit kaya namang magbaon. Maaaring hindi mo ito ganong napapansin dahil maliit lang ang halaga sa bawat pagkakataon. Pero kapag pinagsama-sama mo ang mga ito sa loob ng isang buwan, maaari itong umabot sa libo-libong piso. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong alisin ang lahat ng gusto mong bilhin. Ang mahalaga ay matutunan mong mabawasan ang mga gastusing hindi naman talaga kailangang araw-araw. Kahit ilang beses lang sa isang linggo ang mabawas, malaking tulong na iyon sa iyong budget. Tandaan, ang maliit na pagtitipid na ginagawa mo ngayon ay maaaring maging malaking ipon sa paglipas ng panahon. Kaya bago gumastos, tanungin muna ang sarili mo kung kailangan mo ba talaga ito o baka pwede mo munang ilaan ang perang iyon sa iyong ipon. Ang number 9 naman ay magkaroon ng automatic savings. Kung gusto mong maging mas madali ang pag-iipon, subukan mong gawing automatic ang pagtatabi ng pera. Sa halip na maghintay kung may matitira pa pagkatapos mong gumastos, mas mabuting magtakda ng automatic kung paglilipat ng bahagi ng iyong sweldo papunta sa hiwalay na savings account sa bawat araw ng sahod. Ang magandang epekto nito ay hindi mo na kailangan paulit-ulit magdesisyon kung mag-iipon ka ba o hindi. Dahil automatiko na itong nangyayari, mas nababawasan ng tukso na gastusin ng perang dapat ay para sa iyong ipon. Hindi rin kailangan malaki ang halaga na ililipat. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy at naaayon ito sa kaya ng iyong budget. Sa paglipas ng panahon, magugulat ka na lang na lumalaki na ang iyong ipon kahit hindi mo ito gaanong napapansin. Tandaan, ang sekreto sa pag-iipon ay hindi lang kung magkano ang naitatabi mo, kundi ang pagiging consistent sa paglalagay ng pera sa iyong savings. Ang number 10 na tampang huli ay sundin ang 24-hour rule. Isa sa mga simpleng paraan para makaiwas sa hindi planadong paggastos ay ang pagsunod sa 24-hour rule. Ang ibig sabihin nito ay huwag agad bumili ng isang bagay sa mismong araw na gusto mo ito. Sa halip, maghintay muna ng 24 hours bago ka magdesisyon. Sa loob ng isang araw, mabibigyan mo ang sarili mo ng sapat na oras para pag-isipan kung kailangan mo ba talaga ang bibilhin o nadala ka lang ng sale, advertisement o bugso ng emosyon. Madalas, pagkatapos ng 24 hours, mawawala na ang excitement at marirealize mong hindi naman pala ito ganun kahalaga. Hindi naman ito ibig sabihin na bawal ka lang bumili ng mga bagay na gusto mo. Ang layunin ng 24-hour rule ay maiwasan ang mga desisyong padalos-dalos na kadalasan ay nauuwi sa pagsisisi at pag-aaksaya ng pera. Kapag naging ugali mo ang simpleng paraang ito, mas mababawasan ang mga hindi kinakailangang gastos. At ang perang hindi mo nagastos sa mga impulsive na pagbili ay maaari mo nang idagdag sa iyong ipon. Sa paglipas ng panahon, ang maliit na disiplina na ito ay makakatulong sa iyo na makapag-ipon, kahit maliit lang ang iyong kita. At iyan ang 10 ipon hacks para makaipon kahit maliit lang ang kita. Tandaan, hindi mo kailangan magkaroon ng malaking sweldo para makabuo ng malaking ipon. Ang mas mahalaga ay tamang diskarte at pagiging consistent sa paghawak ng iyong pera. Kahit paunti-unti lang ang naitatabi mo, malaki ang maitutulong ito sa paglipas ng panahon. Gusto kong malaman ang opinyon mo. Alin sa 10 ipon hacks na ito ang pinaka-epektibo para sa iyo? O baka mayroon kang sariling diskarte sa pag-iipon na gusto mong ibahagi. I-comment mo ito sa ibaba dahil baka makatulong din ito sa ibang nanonood. At kung nagustuhan mo itong video, huwag kalimutang i-like at i-share para mas marami pang Pilipino ang matutong mag-ipon. At kung gusto mo pa ng mga practical na tips tungkol sa pag-iipon, negosyo, at pagpapalago ng pera, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod nating videos. Maraming salamat sa panonood! Wealth Culture PH